Nag-request yung asawa ko magluto raw ako ng atay na may Baguio beans. Medyo matagal na rin kasi yung huling luto ko. Maaga pa lang nasa palengke na ako, pagka ganitong Monday konti lang yung mga namimili. Kaya yung mga karne at saka yung mga isda kaunti lang yung supply. Tulad nitong atay, nag-ikot pa ako bago ako nakakita ng nagtitinda. Meron naman ako nakita yung isa, kaya lang hindi naman ako makabili ng kalahati. Ang gusto niya meron kasamang balon-balunan. Ang kailangan ko lang naman kasi yung atay, bumili nga pala ako kalahating kilo, 100. Pero pagdating ng Martes, balik na uli yung marami namimili. Pagkatapos ko sa may wet section, nagpunta naman ako sa taas para makabili naman ako ng gulay. Medyo nag-ikot lang ako saglit para makapili ako ng maganda. Nasa 120 ang kilo ng Baguio beans, kaya bumili na lang ako na halagang 20 pesos. Naubusan na rin ako ng sibuyas, kaya kumuha ako ng isang piraso. Maglalagay din ako ng oyster sauce, kaya bumili na lang ako yung maliit lang. Pag uwi ko sa bahay, dali-dali ko namang iniready naman yung gagamitin ko sa pagluto. Matapos kong magayat yung sibuyas, nagdikdik naman ako ng bawang 2 piraso. At saka ko naman ginayat na maliliit. Tinanggal ko na rin yung magkabilang dulo ng Baguio beans, tapos hinati ko lang sa 3. Paislant sana yung gagawin ko, kaya lang ito kasi yung request ng asawa ko. Nalinisan ko na nga rin pala yung atay ng manok. Pati yung gulay na hugasan ko na rin, tapos isinalang ko na yung kawali. Pinainit ko na muna ng husto bago naman ako naglagay ng mantika, sakto lang yung inilagay ko. Kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-like and share mo naman para madami makapanood. After ko maigisa yung sibuyas, yung bawang naman yung sinunod ko. Continuous lang ako sa paghalo hanggang lumabas yung aroma. Nailagay ko na nga rin pala yung atay dyan at naigisa ng ilang minuto. Hindi ko nga lang na-record. Nilagyan ko na ng toyo at saka ng konting suka. Pati yung powder na paminta nilagay ko na rin. Kung sakaling nanonood ka pa rin, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Tapos hinalo ko para mag-balance yung mga inilagay kong pampalasa. Pinakuluan ko na muna ito ng ilang minuto bago ako naglagay ng tubig. Tinansya ko na lang yung paglagay. Welcome nga pala sa aking page. Kung sakaling hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow na lang ako para updated ka sa mga susunod. Paki-like and share mo na rin para madami makapanood. Tapos hinalo ko at inayos ko para kapag kumulo, pantay yung pagkakaluto. Habang hinihintay kong kumulo at humupa yung tubig, shoutout nga pala kina Emily De Los Santos ng Montalban, Rizal, Cristina Castro ng Santa Mesa, Manila at kina Jimmy Mariano at Mitos Baisa ng Bulacan. Kaunti na lang yung sabaw, kaya nilagay ko na yung gulay. Kung sakaling nanonood ka pa rin, huwag mo naman kalimutan na i-like and share yung aking video. Continuous lang ako sa paghalo sa gulay at saka sa atay, tapos tinakpan ko na para pakuluan naman yung gulay. Pagkatapos ng ilang minuto, mas kaunti na lang yung sabaw at luto na rin naman yung gulay. At saka ko naman nilagay yung oyster sauce. Pwede rin naman kayong hindi maglagay ng oyster sauce, depende na lang sa inyo kung ano ang gusto niyo yung ilagay. At pagkatapos hinalo ko para mag-balance yung lasa. Pakukuluan ko na lang ito ng ilang minuto para maluto naman yung oyster sauce na inilagay ko. Tapos pinainin ko na lang ito ng ilang minuto para lalong humupa yung sabaw. Paano, hanggang dito na lang muna, kain tayo mga lods.